Bagyong Ulysses, sinira lahat ng kabuhayan at tahanan ng tao. Nag-iwan na masakit at mapait na karanasan sa mga tao ang Bagyong Ulysses. Matapos nitong sirain ang mga kabuhayan at tahanan ng mga tao. Marami ang naapektuhan ng bagyong ito, lalo na ang Bicol Region, na kung saan ay hinagupit rin dati ng Bagyong Quinta at Super Typhoon Rolly. Hindi pa man lubos na nakabangon ay sinalanta na naman ng Bagyong Ulysses. Dumako naman tayo sa Northern at Central Luzon. Maraming binaha dahil sa pagpapakawala ng tubig ng mga dam. Binaha ang halos buong Bulacan dahil nagpapakawala pa rin ng tubig ang Angat Dam at Ipadam. Nagpapakawala din ng tubig ang Magat Dam at nagsanhi ng pagbaha sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Binaha rin ang siyudad ng Marikina matapos umapaw ang Marikina River. Hanggang ngayon ay lubog pa rin sa baha ang mga nasabing lugar. Mayroong nagbibigay ng mga tulong sa ating kababayan. Sana ay makabangon sila sa matinding kalugmukan. Colleen Quezon, nagbumulat ng buong puso para sa Pilipino. Ayon kay Secretary of Health Francisco Duque II, umaayos na ang kalagayan ng ating bansa sa nakalipas sa 2 linggo matapos makapagtala ng sunod-sunod na mas bababa sa 3,000 na kaso. Hindi maikakaila na sobrang dami ng mga namatay at tinamaan ng virus na ito. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, ay nagiging maganda at epektibo na ang pagsugpo ng pamahalaan sa virus na ito at di magtatagal ay mawawala na rin ito. Dagdag pa niya. Nagpaplano na rin ng Malacanang tungkol sa mga bakuna na bibilhin sa ibang bansa. Ngayong araw, November 17, 2020, ay nakapagtala ng mga bagong kaso na umabot sa 1,763 at umabot na sa 410,000 na kaso sa buong bansa. Samantalang may bagong mga namatay na 7 at kabuuan ay may 7,839 na namatay sa buong bansa. Nadagdagan din ang mga gumaling na nasa 186 at mayroon na tayong 374,543 na gumaling sa buong bansa. Batay ito sa datos ng Department of Health. Princess Marcos, nag-uulat ng buong puso para sa Pilipinas. Nanalo ang pambato ng Democrat na si Joe Biden, tinalo niya ang kasalukuyang presidente ng Amerika na si Donald Trump. Nakuha ni Biden ang 306 na estado, samantalang 232 lamang kay Donald Trump. Nagtala rin si Joe Biden sa kasaysayan ng Amerika na may pinakamataas at pinakamaraming popular votes na may mahigit kumulang 7.8 milyong popular votes. Sila Joe Biden at Kamala Harris ay sinuportahan ng mga African-American citizens at Filipino immigrants. Si Kamala Harris ay ang unang Asyanong babae na naging vice-presidente ng Amerika. Sa kabilang banda, nagsampa naman ng kaso si Donald Trump sa mga estado kung saan siya natalo. Nagayag na si Joe Biden at Kamala Harris ng kanilang pagkapanalo at inilatag ang kanilang plano tungkol sa COVID-19. Ano kaya ang kayang gawin ng dalawang ito? O ano kaya ang magiging pagbabago na mangyayari sa Amerika? Yan ang malaking tanong na masasagot lamang sa Enero. Mark Anthony Feliciano, nag-uulat ng buong puso para sa Pilipino.